Spaghetti nga ang lulutuin ko ngayong araw para sa pagkain namin sa buong maghapon. Sakto naman kasi meron pa kami ditong mga spaghetti sauce pati na rin mga spaghetti pasta. Kaya naman, yung pambili dapat namin ng ulam ay ginawa ko na nga lang, pinambili ko na lang ng ibang ingredients para nga sa kailangan ko sa pagluluto ng spaghetti. Kalahating kilo lang yung plano kong lutuin kasi nga masyadong marami kapag 1 kilo. Pero yung sa sauce naman ay dadamihan ko na yung luto para nga hindi kami mabitin sa sauce. Hindi na ako magluluto ng kanin kasi meron pa naman kaming natirang kanin dito. Kagabi pa to, hindi pa naman siya panis pero ilalagay ko na siya sa ref para nga hindi siya maabutan ng panis at kinabukasan iinitin ko na lang kung sakaling gustong magkanin ni Atina. Wala na kaming matirang spaghetti pag naluto to. Nagpainit na nga ako ng tubig na paglulutuan ng pasta at habang nanantay ko nga na kumulo yun, ito nga sisimulan ko ng hiwain yung manok pati na rin yung mga hotdog. Dahil hindi nga giniling yung binili kong manok, ito nga't ako na lang ang magigiling. Hindi kasi sila nagigiling kapag konti lang yung binili mong manok or di naman kaya baboy. Kasi daw pag konti lang, kakainin lang daw yun ng gilingan. Baka hindi lumabas doon sa may kabila. Buti na lang talaga ay hanggang ngayon na sa akin patong food processor ni mama. Kaya naman pag kailangan kong magiling ng manok ay meron akong nagagamit. Nang natapos ko naman ng gilingin yung manok, sinunod ko naman ng gilingin din itong mga bawang at sibuyas. Pinagsama ko na kasi nga pag nagisa naman ako ay isahang-gisahan na lang. Pagkatapos sinunod ko na ngang hiwa-hiwain din yung mga hotdog. Nung natapos ko naman ng hiwain yung mga hotdog, itong at maya-maya ay kumulo na rin naman na itong tubig na pinapakulo ko. Naglagay lang ako ng olive oil tapos asin. Doon ko naman nasunod inilagay yung pasta. Kung napansin nyo nga, magkaiba yung kulay ng pasta na inilagay ko kasi meron ako natirang konting pasta, isinabay ko na nga din. Nung natapos ko naman nalutuin yung pasta, sunod ko naman nalulutuin na yung pinaka-sauce niya. Para nga doon sa mga nagtatanong kung anong brand yung gamit kong induction, Gabor mga mami, i-post nyo na lang para makita nyo yung pangalan. Pero hindi ako sure kung meron pa silang gantong klaseng style ng induction kasi ang alam ko, yung mga bagong induction nila ngayon na labas ay yung pabilog na. Kaya pag merong nanghihingi sa akin ng link netong induction na to, wala ako maibigay sa inyo mga mamis kasi alam ko ata or hindi ako sure baka phase out na talaga yung gantong style ng induction nila kasi yung pinakabago nga nila ay yung pabilog na puti. Una ka palang ginisa ay yung chicken breast tapos sinunod ko na yung hotdog. Hinili ko talagang ilagay yung bawang at sibuyas kasi nga ayokong masunog sila or talagang sobrang mag-brown. Tapos inilagay ko na rin yung mushroom na hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Kaya ko yan hiniwa-hiwa ng maliliit kasi bukod sa sibuyas na hindi kinakain ni Atina, hindi rin siya kumakain ng mushroom. Pero dahil hiniwa-hiwa ko na ng maliliit yan, hindi niya na malalaman na mushroom yan. Tapos sinimplahan ko lang ng paminta at asin. Tapos ayun na nilagay ko na rin yung pinaka-sauce. Hindi ko na ulit titimplahan yan mga mamis kasi sa totoo lang, meron naman na talagang lasa yung sauce. Kailangan talagang pakuluan lang maigi para nga lobas yung lasa kasi pag hindi, maasim pa din. Kukuha na ako ng lasa dito sa may keso pati na rin sa condensed na inilagay ko kanina. So, pinakuluan ko lang siya ng pinakuluan pa hanggang sa maluto na siya ng husto. Then, finally, naluto na nga. Tapos, syempre, hindi pwedeng kalimutan ng kumain. Ako yung unang kakain kasi ako yung nagluto. Charot. Nung natapos na ako magluto ng spaghetti, sunod ko namang ginawa ay nagpack na ulit ako ng mga pa-order na sabon. Kasi sakto, nung mga oras na to, si Daddy ay aalis na. Alam niyo naman mga mami, si Daddy bago dumiretso sa trabaho ay dumadaan muna siya doon sa drop-off point para nga i-drop off itong mga sabon na pa-order at matanggap nyo na nga agad. Sabi ko naman sa inyo mga mamis, kapag ka-checkout nyo ng sabon na inaasikaso agad talaga namin yan at pinapa-deliver agad namin kasi ayaw namin kayong mag-antay ng matagal. Nung natapos naman na ako mag-pack ng sabon, mga bandang hapon kanina ay dumating tong in-order ko na mga napkin ni Atina. Nabili ko lang to sa Black Up mga mamis and ang napakamura lang niya. Tapos ang maganda pa doon, meron talaga siyang pang all night. Tapos nung binuksan ko, lalo na yung color black niyan, sobrang haba. Tapos yung mga pink, yun yung pang normal day lang. Isa kasi talaga sa ayoko mga mamis, yung magkakaroon ng stain yung higaan ni Atina. Kaya hanggat maaari, gusto ko marami siyang stocks ng pang all night, yung mahabang napkin. Para nga kapag matutulog siya sa gabi, tapos meron siyang period, komportable yung tulog niya kasi hindi niya kailangan iwasan na magka-stain yung higaan niya. At syempre, dahil nagluto nga ang Mamshi Panay nyo, hindi ko pwedeng kalimutan ng maghilamos dahil nga nagisa-gisa ako at may mantika na naman. Uulitin ko nga mga mamis, hindi po talaga makinis ang mukha ko. Nakita nyo, medyo may mga tigyawat pa talaga ako. Pero hindi na talaga siya masyadong nagkakaroon ng dark spot dahil nga doon sa sabon na gamit ko. Nung nakaraan nga, kung mapansin nyo sa vlog ko, meron akong tigyawat banda sa ilong pero nawala agad. Kasi nga syempre, puspusan talaga ako sa paghihilamos. At dahil nga sobrang lamig ngayon, nagda-dry talaga lalo yung mukha ko, kaya naglalagay ako muna ngayon ng sunscreen. Tinitipid-tipid ko nga yan kasi hindi ko alam kung kailan makakapagpabox ulit yung friend ko ng sunscreen na galing sa Korea. At kapag meron na mga mami, hayaan nyo, ilalagay din ako noon sa aking orange app.
So ayun na nga, hindi na ako nakapagpatuloy sa pag-vlog ko ng gabi. Kinabukasan naman ay kailangan kong lumabas kasi may kailangan na naman akong bilhin para nga sa school ni Athena. Meron kasing 2-day sports fest sila Athena sa school nila at nataon na punta siya sa red team at kailangan niya ng red na damit. Pero yun yung wala si Athena mga mamis, yung red na damit. Si Athena kasi gusto niya lagi pink. Kaya naman ito ko ngayon, kailangan ko nga lumabas para magpunta dito sa Sabarte Mall kasi dito talaga mas marami nagtitinda ng damit kumpara nga doon sa may Kai Mall. Pagpasok ko talaga dito sa loob ng Sabarte Mall mga mamis, nahilo na ako kakaikot. Nakadalawang ikot ako, nakaakyat pa ako hanggang 3rd floor. Wala talaga ako nakitang damit. Tapos sabi ko last ikot ko na, maya-maya nga paglingon ko, meron ako nakita doon sa bandang gilid na mayroon nagtitinda ng mga damit. Tapos nakita ko may red, kaya ayun bumili na agad ako. Nung nakabili na ako ng damit, tumawid ulit ako dito sa Kai Mall para nga umuwi na. Dito mas madali kasing dumaan para nga hindi ako mapagod doon sa may overpass. Tapos dumaan nga muna ako sa Mixu para nga bumili ng ice cream ni Athena. Si Athena kasi mga mamis, hindi siya nakapagbaon. Pumasok siya ng walang baon. Hindi naman din siya nang hingi. Sabi niya ay okay lang naman daw kasi binibigyan naman daw siya ng baon ng mga classmates niya. Nung nakauwi naman na ako, nilaban ko agad yung pulang damit na nabili ko kasi nga gagamitin agad yun ni Athena bukas ng umaga. Tapos, meron din pala ulit akong dumating na parcel. Ito kasi mga mamis, para siyang salon pass. Mura ko lang siyang nabili and titingnan ko kung effective. Alam nyo naman, sabi ko sa inyo, simula nung naoperahan ako, hindi na talaga ako pwedeng magpahilot-hilot. Kaya pag may masakit sa akin, nilalabanan ko lang talaga ng salon pass. So, dahil wala na talaga kaming stock ng salon pass, tapos naghahanap ako ng mas mura pero effective din, tinry ko tong nakita ko sa Black App and in fairness, sobrang effective niya.